Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Maulang araw po sa inyong lahat, mabahang ulan po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli lang. Pagpasok pa lang, wag pong kakalimutan na konting request, konting lambing. Sana po i-like nyo po agad itong video na ito. Napaka-importante po ng pag-like nyo sa video na ito dahil yan ay makakatulong sa algorithm at sa pagpapakalat ng video na ito. And higit sa lahat ay nakikiusap ako doon sa konting lambing din, doon sa mga manunood natin na hindi pa po nakasubscribe. Paki-double check lang kung naka-subscribe na kayo. Kung hindi pa, subscribe po and click nyo rin yung notification bell. Nang sa ganon, kasi maraming nagme-mensahe sa akin, bakit Coach Oli hindi lumalabas yung video mo sa akin? Paki-check nyo po, i-click nyo yung notification bell, no? Kasi pagka merong bagong vlog si Coach Solly, i-inform po kayo ni YouTube. So baka po hindi naka-check yung inyong notification bell, kaya hindi lumalabas po sa inyo. So paki-double check lang po. Ayan. Okay, ito po ang magiging balita natin sa araw na ito. Baha sa buong Pilipinas, kasalanan ni Duterte. Ayun naman pala. O, kasalanan mo, PRRD. Pambihira. Dahil pala, dahil pala sa gobyerno ni PRRD kaya nagkabaha-baha. Pangalawa, kongresista nakipagmatigasan sa korte. Matigas talaga mukha. Pangatlo, mga senador nahihibang na. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ayan, kasalukuyan pong grabe ang lakas ng ulan. Sa katunayan dito sa amin, ako po ay taga Laguna. Talaga naman medyo matindi yung ulan kaya may mga oras po na wala kaming kuryente. Buti nga nakabalik agad yung kuryente in time para ako'y makapag-vlog. So yan po ang usapin ngayon sa bansang Pilipinas, itong bagyo. Pero teka muna, may twist. Kasalanan ni PRRD. Muling binaha ang ilang flood-prone na lugar sa Quezon City at may mga nagbagsakan pang mga poste at billboard. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Kasunod ng yellow rainfall warning ng Pag-asa, kaninang alas 8 na umaga, binaha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Abot hanggang lieg ang baha sa Waling-Waling Street sa barangay Ito po sa Quezon City yan, ha? Rojas District kaninang umaga. Walang alisan ng mga tao rito. Patigasan dito hanggat mababaw pa tubig. Mababaw pa yan. Hindi pinapansin ng tao yan. Perwisyo ang dulot ng mga pagbaha sa mga komunidad gaya dito sa Rojas District tuwing bumabagyo. Pero para sa iilan, pagkakataon ito para makapaghanap buhay. Mula sa pira-pirasong mga bakal, mga tanso, mga bote, pagkakataon ito para meron silang Ma'am, wag niyo pong babanggitin yung tanso. Maraming natatamaan. Ha? Wag. Banggitin niyo na po lahat, wag lang tanso. Baka mamaya pasarhang kayo ni BBM. Maraming nasasaktan po. pakain sa kani-kanilang mga pamilya. Ibebenta pa sa junk shop. Para Panggastos. delikado rin kasi syempre may leptospirosis. Mm. Pwede rin kayong matetano dyan. Hindi po iniisip namin pero wala kami magawa kasi yun lang talagang hanap buhay namin. Ayan. Tindi po ng baha. Okay? Welcome to 2025. Mga kababayan ko po, 2025 na. Baka sa mga nakakalimot dyan, akala nyo 1970s. 2025 na, yan pa rin ang problema ng Pilipinas. Pero meron akong prediction. Anong prediction mo, Coach Oli? Kasalanan yan ni PRRD. Ito kasi ibibintang nila ito. Abangan ninyo! Kaya itong pinapakita ko kasi malaki po ang baha sa Maynila. Pero ang pinapakita ko ngayong Quezon City. At hindi lang po sa Quezon City, even yung expressway. Nabiktima na ako niyan. Expressway, saan ka nakakita? Binabaha.
Galing lang ako ng opisina SMNI, pauwi lang ng bahay. Inabot ako 4-5 oras. Ganyan po kalupit. Oh. Laguna lang po, Oh. At hindi lang po 'yan Maynila, Quezon City, Expressway, buong Pilipinas po may baha. Okay? Bakit ko po ini-explain 'yan? Kasi ibibintang 'yan kay PRRD. Itagaan nyo sa bato. Yang Dolomite Beach na 'yan, iko-connecta nila 'yan sa pagbaha. Kasi tingnan ninyo, magsosona. At siningil ng nature. Ito'y galaw ng Diyos to. Magsosona, di ba? Naalala nyo, nakaraan, ipinagmalaki niya, billion flood control projects. Pero nuknukan ng baha. Di ba? Pagka-announce ni Marcos ng ganun, kinabukasan, nagkabaha. Alam nyo kung bakit hindi ko makakalimutan yon? Alam na alam ko yung date kasi nasa Davao kami noon. Binaha ang Maynila. At kasasabi lang ni Bongbong yun. Yung control projects na pinagmalaki niyang bilyon-bilyon. Tapos binaha. Ganyan po, sinisingil ng kalangitan ang pagsisinungaling netong presidente na ito. Ngayon, magsosona. Paano niya ngayon paiikutan na naman yan? Paano niya palulusutan yan? Diba? Alam naman natin ang style ni Marcos. Ang style ng mga Marcos, hindi lang si BBM, pati yan si Aimee. Ang style ng mga Marcos, isisi sa iba. Instead na akuin. Alam mo, yan ang malaking problema natin sa Pilipinas. Hayaan na natin si Aimee, babae yun. Pero sana Marcos, ikaw, magpakalalaki ka. Pagka merong kang pagkukulang, merong kang mali, para mo makorek ang isang bagay, dapat may repentance. At unang aspeto ng repentance o unang aspeto ng pagbabago, admission. Tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap yung pagkakamali mo at nag-excuses ka, hindi mo kokorikin yung pagkakamali mo eh. Kaya po walang mangyari-yari kay Marcos. At siya ang may hawak ng Pilipinas, kaya walang mangyari-yari sa Pilipinas. At kaya naman hawak niya yung flood control projects na pondo. Kaya naman walang mangyari-yari sa baha sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi puro kasisisi. Antayin ninyo. Alam mo yung mga trolls, nagpalabas ako sa Facebook. Nasabi ko, huwag kayong matakot sa baha. Bilyon-bilyon ang inalay dyan ng gobyerno. Parang ganun. To that effect. Alam mo, yung mga trolls, galit na galit. Kasalanan ba ni... Bubula yung bibig. Kasalanan ba ni Marcos ang bagyo? Ganun. 'Di ba? Ay, kasalanan niya ni Duterte. Si Duterte na naman na may kasalanan. Dahil langgaling pa yan doon, pati Dolomite nabanggit. At ngayon, binabanggit na po ang Dolomite. Sinisilip na ang Dolomite. Isipin mo yun, baha sa buong Pilipinas, kasalanan ng Dolomite. Let's assume, for discussion purposes, may pagkukulang ang Dolomite. Ikaw na, Marcos, ang nakaupo. Dapat, hindi mo isisi sa iba. 3 taong ka nang nakaupo dyan eh. Meron ka nga flood control projects, di ba? Meron kang bilyong-bilyong pondo, di ba? Di dapat siyang ginawan muna ng paraan. Saan mo dinala yung bilyon-bilyon? Binulsa mo? Hindi kita pinagbibintangan. Tinatanong kita. Huwag mong ibintang sa iba. You assume responsibility being the president. Be man enough. Magpakalalaki ka, Marcos. Tayuan mo yung mga pagkakamali mo. Hindi mo pwede kasing excuse yun eh. Ikaw ang presidente. Di ba? Assuming lang ako hindi naniniwala na may pagkukulang ang Dolomite. But kung sakaling may pagkukulang, dapat yung ginawan niya. O di dapat sinabi mo, ayusin nyo yan. Eto pondo sinabi ko yan, in-announce ko may bilyon-bilyon. Ayusin nyo lahat yan. Ayusin nyo. Kasi, alam mo, may mga bagay-bagay sa mundo na hindi mo pwede sa iisisi sa iba.
Kaya wala akong tiwala doon sa mga tao mali-late dahil traffic. Ay, na-late ako eh. Bakit? Traffic. Araw-araw traffic. Ano ka ba? Sabihin, hindi ako makapasok. Bakit? Nabasa ako ulan. Sa Pilipinas, ilang taong ka na? Tropical country tayo, laging nag-uulan. Dapat handa ka. Halimbawa, umulan. Nakatira ka sa Middle East. Pwede mo sabihin na palusot, ay nabasa ako eh. Dahil hindi mo ine-expect. Hindi nangyayari yun. O kaya halimbawa, nakatira ka sa Pilipinas. Sabihin mo, hindi ako nakapasok kasi nag-snow sa bahay namin. Hindi ako ready. Yun okay pa yun. Pero ang tagal-tagal na ng ulan, tagal-tagal na ng baha, kasalanan mo na pag wala kang dalang payong. Tama or tamang-tama. Kasalanan mo na kung na-traffic ka. Dapat umalis ka ng maaga, laging traffic eh. 'Di ba? Oh. Ngayon ganyan din sa Presidente Marcos. Dapat yan, ginawan mo na ng paraan eh. Alam nyong tropical country tayo. Alam nyong lagi tayong inuulan. Dapat ginawan mo ng paraan. Hindi, pustahan tayo. Hanggang bumaba si Marcos, itaga nyo sa bato, hindi masusolusyonan ang problema natin sa baha. Sigurado ko. O, dyan sa mga nanonood, pakilagay nyo nga kung sang-ayon kayo sa akin o hindi. Sige, pakilagay nyo. Hindi. Lagay mo dyan. Peke ka, Coach Oli. Masusolusyonan ni Bongbong yung baha. O kaya sabihin mo, sang-ayon ako sa iyo, Coach Oli. Hindi masusolusyonan. Alam nyo kung bakit ko sinasabing hindi niya masusolusyonan? Yun yung sinabi ko po kanina na para ka mag-repent, para ka magsisi sa kamalian mo, kailangan may pag-amin. Hindi mo maaayos ang isang bagay kung hindi mo aaminin. Bigyan ko kayo halimbawa. Tingnan nyo yung mga adik. Oh. Tingin na lang kayo sa kapitbahay ninyo, kaklase ninyo, katrabaho ninyo. In denial yan. Akala nila they are in control. O baka kayo adik. I-deny nila, hindi, marunong ka pa sa akin. Kontrolado ko to, paminsan-minsan lang naman. Meron ba nga aming ganong adik? Meron akong kaibigan ganon eh. Pinagsasabihan nyo ako, matanda ako sa inyo, ilang taong ka na ba? O yung patay na. I'm not kidding. Oh, bakit? Hindi inaamin yung pagkakamali eh. Ganyan kay Marcos. Hindi yung pagiging adik ha. Baka sabihin nyo, pinagbibintang ako si Marcos na adik. Pero kung sa tingin ninyo, kayo nang bahala doon. Tingin nyo ba adik? Patungkol sa baha, hindi niya naaminin. Tingnan mo kung aminin ni Claire, oy, may pagkakamali kami dito. Yung tipong magpapakalalaki, yung tipong magpapaka-gentleman, we made a mistake. Ganito ang ginawa namin. Amin, ako, kami, eto, ang gagawin namin. Puro kami, ako. First person, ako. Hindi yung, kasi si Duterte, kasi si ganito, kasi si ganito. Alam mo, ako hindi ako magugulat. Kung yung mga nawawalang mga sabungero, ibibintang pakana ni BP Sara. Hindi na ako talaga sa totoo lang. Sa nangyayari sa bansa ngayon, pumupuyok na sila dyan sa Dolomite. Oh. Ganyan po katindi. Kaya wala tayong aasahan to. Buong Pilipinas po ito itong problema na ito. At nakakaawa po tayo. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Yung ibang bansa, ang titindi na mga proyekto. Tayo, baha pa rin. Ang baywang ang tubig kanina sa NS Amoranto Street malapit sa G. Araneta Avenue. Grabe Nagbangka ang ilang residente para makadaan. Alam mo, bata pa ako, problema na natin to. Hanggang ngayon, problema pa rin. At hindi lang yan. Lumalala. Dati bihira ang baha, pero nagkakabaha. Ngayon, kada ulan, baha. Hindi ito madaanan ng light vehicles pero may ilang sasakyang sumubok pa rin tumawid. Makapaniwala ka, 2025, ganyan. Makapaniwala ka, may bilyong-bilyong flood control projects na pondo. Diba? Talagang nagsasalita na ang langit para magbagong buhay na to si Marcos. Hindi pa talaga nagbabago eh. Diba? Yung nangyari sa LA. Tapos ito,
Sabay-sabay. Magsosona siya. Anong sasabihin ni Marcos sa SONA? Wala. Nga. Nandito tayo ngayon sa Pat Senador Street sa Barangay San Francisco del Monte sa Quezon City. Ayon sa mga residente dito, kahit na konting ulan lang, agad bumabaha dito sa kanilang lugar. Ngayon, Ayan, no, kahit konting lugar. Di ba? Saan nyo binitbit? Yung control projects. Yung pondo ng control funds, flood control funds. Saan nyo dinala? Dapat yan, nakikita nyo ng ganyan eh. Magsolusyon kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin, dati na yan. Ikaw ang may pinagmalaki na may pondo kang bilyon-bilyon. Ikaw ang gumawa ng paraan. Kaya tuloy, nasisilip ka. Hindi po kasalanan ng Duterte yan. Baka sabihin nyo, sinabutahin na ni Vice President Sara, nagpaulan siya. Di ba? Buti nga ulan ng dumali. Kung hindi, nakaw. Baka sabihin, sinabutahe pa. yung araw nga na ito, 3 beses na raw nagbabaha dito. Yung tubig bumabalik. Kasi sa kabilang side na doon, ilog na. Kaya once na magbaha, once na umulan, yung tubig bumabalik na. Sa Barangay Paligsahan, pansamantalang isinara ang bahagi ng Panay Avenue dahil sa malaking sanga ng puno na naputol at sumabit sa kawad ng kuryente. Sa Commonwealth Tandang Sora Avenue sa Quezon City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga plastic barrier at cone. Bahagyang bumagal ang trapiko. Sa Katipunan Avenue, poste at billboard naman ang natumba. Sa southbound na bahagi ng kalsada, humambalang ang isang billboard. Ayon sa MMDA, 2 sasakyan ang naiulat na natamaan. Bumigat tuloy ang trapiko. Walang nasugatan sa insidente. Sa northbound, isang poste ng kuryente naman ang natumba. Fortunately, wala pong nasugatan dahil sa harapang bahagi lamang ng kotse bumagsak. Brad, sino? Galit ka, Kotso. Hindi. Kasalanan niya ni Duterte? Yung poste. Sa ngayon po, naalis na natin yung kotse at itatabi rin po natin itong poste. Ayon sa Meralco, lumalabas sa pauna nilang investigasyon na natamaan na bumagsak na billboard ang kawad ng kuryente kaya nadamay ang poste. Natanggal na ang poste at Alam nyo, isa pa yan eh. Dapat itong mga kawad ng mga poste, underground na. Dapat nasusolusyonan na yan eh. Gusto nyo, alam nyo, sino lang yung mga may underground na ganyan? Yung mga first class subdivision. Diba? Dapat sa atin, yung mga major roads, underground kasi nagiging cost talaga ng malaking abala yan. Naka-underground na yung mga kable. At alam nyo kung saan lang yan bukod sa mga first class subdivision na naka-underground ang kable? Davao. Lupit, no? Doon kaya sa lugar ni Marcos? Ha? Meron bang nakatira doon sa lugar ni Marcos? Doon kaya sa lugar ni Tambaluslos? Kamusta naman kayo? Tulong ang operasyon para maibalik ang serbisyo ng kuryente. Nagpaalala ang Quezon City LGU sa mga may-ari na ibaba ang kanilang mga billboard at itabi ang kanilang tower crane tuwing may masamang panahon. Pia, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City ngayong alas 5 ng hapon. Kasalukuyan namang kiniklear ngayon ng Quezon City Engineering Department ang nabuwal na puno dito. Alam nyo yung ganito, sa akin, kailangan bigyan nyo ng penalty yan. Hindi po nila ibababayan ng kusa ng basta-basta. Kasi siyempre mahal yan eh. Malaki din ang labor cost niyan, no? So matrabaho yan. Pero pagka may mga ulang ganito, tapos sasabihan nyo sila, they will just take the risk. Kaya nga ang maganda rito, dapat may leadership ang presidente. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. Dapat may penalty yan. Bigyan mo malaking penalty yan. Diba? Ibababa nila agad yan. Okay, next topic po tayo. Ito, mga kongresista nakipagmatigasan sa korte. Kapal talaga ng mukha nitong mga ito. Sige. Naninindigan ang Kamara sa pagsasabi nito sa Korte Suprema na legal at naaayon sa konstitusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T.
Legal at naaayon sa konstitusyon ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tugon ng House of Representatives sa Supreme Court sa gitna ng mga petisyong nagkwestiyon sa legalidad nito. Hinain ng Kamara ang needed documents ng SC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at inaasahan na ring maisusumite ang physical copy nito sa Lunes. Kasunod yan ng utos ng Korte Suprema kung saan pinagsama nila ang petisyon mismo ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na kapwa kinwestiyon ng impeachment. Ops. Teka muna, ha? Ayan, ha? Alam nyo, yung pinasasagot, ito hindi ko po pinagmamalaki. Tayo po ay nagpapasalamat sa Supreme Court. Okay? Dahil isa po tayo sa nagpetisyon nito. Okay? Ito po, pansinin nyo. Lord Oliver Raymond Monferro Cristobal. Tingnan nyo. Ayan. Nakikita nyo? Lord Oliver Raymond Monferro Cristobal. Oh. Nakita nyo? Pakilagay kung nakita nyo. Nakalagay, ha? Oo. Yan po yung complete name ko. Okay, rewind natin. Kasi po, di ba, pinasasagot ng korte yung mga congressman, yung Kamara, bakit 4 yung final ninyo? 4 yan na complaint. At bawal yan. Dapat kasi merong 1-year bar rule. So ibig sabihin sa isang taon, dapat isang beses ka lang magsasampa ng impeachment. Itong Kamara nagsampa ng 4. Kaya po yan ang kinwestiyon natin sa Supreme Court. Kaya nga nagpapasalamat tayo dahil sumagot ang Supreme Court at pinagpapaliwanag ang Kamara. Buti nga sa inyo. Ulit. Sa Supreme Court sa gitna ng mga petisyong nagkwestiyon sa legalidad nito. Hinain ng Kamara ang needed documents ng SC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at inaasahan na ring maisusumite ang physical copy nito sa Lunes. Kasunod yan ng utos ng Korte Suprema kung saan pinagsama nila ang petisyon mismo ni Ayan, okay. Yan yung petisyon sa Supreme Court. Okay? Kasi dalawa po naghain. Nauna kami naghain, kami ng grupo namin, tapos si Attorney Torion, tapos si VP Sara. VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na kapwa kinwestiyon ng impeachment. Ayan, nakita nyo. Asan na ba? Pati ako hindi ko na makita ulit. Ayun, yan. Nakita ko, Lord Oliver Raymond Monferro Cristobal. Tuloy. Pinasasagot ng SC ang Kongreso ng mahahalagang tanong. Ilan dyan ay kung nabigyan ba ng panahon si Duterte mabasa ang ebidensya at na-review ba ito ng mga mambabatas. Yon, isa pa yan. Okay? Dumaan ba to sa due process? Kasi 4. Okay? Yung una, yung 4, kina-question namin. Pangalawa, nabigyan ba ng pagkakataon na mabasa ni VP Sara yung complaint? Pangalawa, even yung mga pumirma, nabasa ba nila? Remember this, yung 4th complaint, dumating lang, tapos pinirmahan agad. Ilang oras lang po ang nakalipas, makapal po yan, ha? Okay, hindi po ganun kadali yun. Parang, ang dami nga kumu-question dyan, yung mga talagang abogado na magagaling. Paano nila nabasa yung ganung kadami tas napirmahan at napag-aralan nila, pag-isipan nila, 'di ba? Kasi nga hindi nila napag-isipan, hindi nila napag-aralan, hindi nila nabasa in our opinion dahil ang sabi nga ni Chanko, bayad yung mga 'yan. Ang bayad din na magbabasa yan. Ano yan? Ano ito? Milyon? Ano yan? Hindi ko nababasahin. Dito tayo sa milyon. Pirma. Impeach natin si VP Sara. Bago nila pinirmahan. Sagot ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, sinunod ng buong-buo ng Kamara ang konstitusyon na isama sa order of business sa tamang panahon ang first 3 impeachment complaints last year at ang ika-4 na pinirmahan ng 1/3 ng mga kongresista ay direktang pinasa sa Senado bilang Articles of Impeachment noong February 5. Sa Articles of Impeachment, inaakusahan si Duterte ng graft, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Kasama rin doon ang di umano'y mali at hindi maipaliwanag na paggamit niya ng higit 600 million pesos sa confidential funds at ang di umano'y kawalan niya ng respeto sa civilian control over police and military.
Muli ring binigyang diin ng Kamara na may sarili silang kapangyarihan sa pagdedesisyon sa mga internal process nito at dapat irespeto ang separation of powers. Ngayon, tigas ng mukha, no? Alam mo, ito si Princess, pwede ba wag muna natin gamitin yung Princess? Abante na lang kasi medyo naaalibadbaran ako talagang pagdating ng Princess. Ang datingan sa akin yan, yung mga Cinderella, yung mga ganun, mga apitit. Okay? So ito si Abante. Ha? Ang sabi niya, co-equal branch tayo. Okay? Separation of ano? Sa madaling salita, huwag nyo kaming pakialaman dito. Parang ganun na sinasabi na itong si Abante. Ito'y usapin ng Kamara at ng impeachment. Huwag kayong makialam dito sa Supreme Court. Ang tigas ng mukha, no? Talagang wala silang planong sumunod sa batas. Parang gaya nung tatay niya. Yung tatay niya talo eh. Di ba? Talo. Oh. Tapos itong Comelec to the rescue. Nagpaka-hero, nagpaka-superman. Dinisqualify yung kalaban. Yung panalo, ayaw pa upuin ng Comelec. Yung talo na si Abante, gustong paupuin. Parehas kayong mag-ama, makapalang mukha ninyo. Lupit ninyo. Di ba? Ayaw nyo sumunod talaga sa batas. Diba? Okay lang na sagutin ninyo ang Supreme Court na sabihin ninyo yung ginawa ng Kamara ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon at wala kaming nalabag na kung anumang labag sa batas. Okay lang yun, sabihin nyo yun. Kasi nga pinag-i-explain kayo eh. Pero yung sasabihin nyo, huwag kayong pakialaman ng Supreme Court. Wow! Kapal ng pes mo. Kapal ng pisngi mo. Kapal ng pisngi nyo. Ito problema natin. Oo. Kasi nga, ako hindi naman abogado, no? Pero ang paliwanag sa akin dito ng isang abogado, correct me if I'm wrong, kung may mga abogado rito, may punto po ang Supreme Court dito na pagpaliwanagin ang Kongreso. Kasi kung ito ay political, kung ito'y usaping political, hindi makikialam o hindi talaga makikialam ang Supreme Court. Pero kung may nalabag na batas o posibleng question about doon sa proseso o konstitusyon o batas, ibig sabihin, posibleng may nalabag, papasok ang Supreme Court. Sa madaling salita, ang pagkakaunawa ko doon sa abogado, hindi po nag-overboard yung Supreme Court. Hindi po naging malabis. Sa katunayan, sa tingin ko lang, kulang pa nga yan eh. Kasi ang tagal nilang pumasok. Dapat siya nagbibigay na agad ng TRO. In layman's term, teka muna. Intuin niya ako naniniwala ko, intuin mo impeachment. Kasi nalabag natin yung 1-year bar rule. Pero ayoko magbarunong eh. Diba? Desisyon ng korte yan. Pero, again, uulitin ko, I think yung Supreme Court ay naging patas na hindi sila naging mapagmalabis, naging abusado na pumasok sila dito sa impeachment na to. Kasi masasayang, lagi ko sinasabi to, masasayang ang oras, yung pera ng taong bayan, yung oras ng mga senador, ng congressman na wala namang ginagawa. Kung hindi maghabulin ng Duterte, tapos pagdating sa dulo, void ab initio sasabihin ng korte kasi nalabag yung 1-year bar rule. Patay tayo dyan. Una na rin nagsumite ng manifestation ng Senate Impeachment Court sa SC. Dito nilinaw nila na hindi nila masasagot ang karamihan sa mga tanong ng korte. Kaya kita mo, di ba? Ganun sila sinabi nila sa korte, hindi namin masasagot ang karamihan ng sagot nyo dahil ito'y usapin ng congressman.
ng Kamara. Dahil lahat yan may kaugnayan lang sa House actions. Nakakita mo? So, in short, hindi namin masasagot lahat ng tanong nyo, Supreme Court. Usapan namin to. Ha? Usapan namin to ng boss namin. Na si Tambaluslos, huwag ka makialam. Magkano ka ba? Kulang ganun na lang eh. Magkano ka? Ha? Supreme Court. Hindi, wala naman sinabing ganun. Pero parang ganun. Di ba? Huwag kayo makialam sa amin. Usapan namin to. Ganyang katindi kakapal ng mukha itong mga ito. Nauna na rin daw nilang hiniling sa House ang parehong info sa pamamagitan ng isang order. Matatanda ang binalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang impeachment complaint para linawin kung hindi ba ito lumabag sa one-year bar rule at kung gusto pa nilang i-pursue ang impeachment sa 20th Congress. Ang Kamara, sinabing nagsumite na sila ng kailangang sagot, habang ang Senado naghihintay lang. Ngayon, nasa bola na ng Korte Suprema ang kapalaran ng impeachment ni VP Sara. Ito sa akin dito. Ngayon, kung talagang matutuloy ang impeachment at sinabi ng korte, ituloy yan, walang problema. Tuloy. Diba? Alam ko hindi matatalo si BP Sara. Pero, wag tayong mayabang. Wag tayong mas marunong pa sa korte. Diba? Oo, may separation of branches, may legislative, ganon-ganon, executive, judicial, may kanya-kanyang branches, pero meron din check and balance yan. Kaya nga may ganun eh. Kasi paano kung abusado na kayong sobra? At ako sa tingin ko, abusado na kayong sobra. Lalo na yung bossing nyo. Kaya nga kailangan ng korte. Hindi po pwedeng kayo lang magdi-decide dyan. E di kayo na ang Pilipinas. Diba? Pero pag titingnan po natin ito, magkakalaban ito. Sana, nagmamadali kayo Kamara. Pero, pag nagsimula ang impeachment, hiling ko lang sa inyo, wag naman ang ebidensya nyo puro chismis. Give us forensic evidence. We want to see scientific evidence. Hindi yung sabi ni testigong ganito, nakita ni testigong ganito, nakita. Kasi yung mga testigo na yan, katulad si alias rin eh. Anong sabi? Binayaran siya ni Risa Ontiveros. Kaya ako, okay, hindi sa pinaguhusgahan natin si Risa Ontiveros. Pero ako pag questionable talaga, para sa akin, ang lagi mong ebidensya ay puro eyewitness. Kasi ang eyewitness nababayaran, natatakot, inaapi, kinokontrol, pwede lahat yan. Pero ang forensic evidence, scientific evidence, hard copy na ebidensya, hindi mo makokontrol yan. Halimbawa, yung bangkay, DNA, hindi mo yan makokontrol. Iisa lang ang DNA at walang katulad yan. Pero sana, okay, ganun po ang ebidensya. Baka mamaya magchichismisa na naman tayo. Sabi ni Trillanes, may bangko si BP Sara sa ibang bansa. Sabi ni ganito, tapos malalaman natin, binayaran lang pala ni Risa Ontiveros. Yung testigo. Pangit naman yun. Bigyan nyo kami ng matibay na ebidensya bukod sa chismisan. Hindi naman kayo vlogger, napaka-chismoso nyo mga animal. Next topic po tayo. Eto, mga senador, nahihibang na ata. Parang naginip ng gising. Mayroon ng kanya-kanyang wish list ang ilang senador sa magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address sa July 28. Sa magkakahiwalay na panayam sa mga nagdaang araw, isang online gambling sa mga isyong nais marinig sa sona ng mga senador. Bunso dito ng paglaganap ng sugal na nagdudulot ng maraming problema hindi lang sa matatanda kundi maging sa mga menor de edad. Gaya ng ginawang pagpapatigil ni PBBM sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO noong 2024
Samar, hiling ni Senador Joel Villanueva, total ban din sa online gambling. Well, ang expectation ko, number one, maban ng totally itong online gambling dahil itong online gambling, masahol pa po ito sa Pogo eh. Naibang na ata ito mga, may wish kayo. Meron silang wish kay BBM sa SONA. Asa pa kayo? Naibang ba kayo mga senador na nag-wish dyan sa SONA? Wala kayong aasahan dyan kay BBM. Pustahan tayo. Lahat ng sasabihin ni BBM dyan sa SONA yan, pambobola. Huwag naman kayong tatanga-tanga. Ha? Wag, para kayong nagdodroga eh. Naiibang ata kayo, nang-aasahan nyo dyan eh. 3 taon na yan, wala namang inasikaso yan si BBM. Di ba yung tingnan nyo na lang yung baha, ano? Oh, tama ka eh. Tama to eh. Ano sabi niya? Mas masahol pa yung online gambling kaysa sa Pogo. Di ba? Tingnan mo, eto pinahinto nila ang Pogo. Tapos nagpalit ng online gambling. Tingnan mo, niloloko mga Pilipino. Ang dating, pinatay lang yung competition. At eto, balita ko. Oh, bubulong ko sa inyo, wag niyo ipagkalat ha. Meron pa raw mga nag-ooperate na Pogo. At eto mga nag-ooperate na Pogo, sila-sila. Oh, wala akong sinasabi kung sino ha. Oh. Pero niyari lang yung Pogo na kalaban. At yung natira, yun ang sila-sila. So ibig sabihin, hindi talaga inihinto yung makakasama sa taong bayan. Hinihinto yung kalaban. Hinihinto ang kompetisyon. Sana nga itong sa nawawalang sabungerong pinapakalat nila, hindi sana ito parang pinahihinto lang dahil may kompetisyon. Ito ang sa atin. Ang online gambling po, or any form of gambling, but all the more itong online, yari tayo dito. Ikababagsak talaga ng Pilipinas yan. Bagsak na nga tayo, ikababagsak natin. Yang droga at gambling, patay tayo dyan. This is serious. Serious na po ito. Seryoso na po ako. Hindi. Seriously. Ibabagsak ang Pilipinas niyan. Lalo. Dahil malululong ang Pilipino sa bisyo. At pag nalulong ang Pilipino sa bisyo, walang production. Sira ang pamilya. Sira ang trabaho. Sira ang syudad. Sira ang ekonomiya. Ang online gambling abot Luzon, Visayas, Mindanao. Delikado yan. Even yung mga mahihirap nating yung iba nga nagmamaneho daw ng jeep. Nag-o-online. Scatter. 'Di ba? Ang lupit po nito. Buti pa yung sabong before, pag hindi ka nakatakas kay misis, hindi ka makapagsugal. Ngayon hindi, pagtulog ni misis, yari. Very dangerous po itong gambling. Masisira po talaga tayo dyan. Masisira ang ating moralidad. Masisira ang produksyon ng ating pamumuhay. Negosyo masisira dyan. Trabaho masisira dyan. At pag sira ito, nasira na nga tayong Pilipinas, lalo tayong lulubog. Hindi tayo aahon na dito. Pagsamahin nyo yan. Droga, sugal, tapos ang Pilipinas. Ang masakit nito, karamihan nito will resort to violence. Kawawa po ang mga Pilipinos dyan. Walang, tumingin kayo na mataas ang crime rate. Chances are, yung mayor doon or yung governor, hinayaang kumalat ang droga.
Hindi ko nilalahat pero kadalasan. Pag ang mayor hinayaan ng droga kumalat, may violence. Kaya tingnan nyo yan. Laging magkasunod yan. Pag ang syudad magulo, tingnan nyo ang droga. Pagkalat ang droga sa syudad, tingnan ninyo, violente yung lugar. Sasaksakan mo pa ng sugal, tapos tayo. Kawawang Pilipinas. Ang online gambling, ang tingin ko po dyan, isang kumunoy na Mismo. unti-unti tayong ililibing ng buhay pag hindi natin ito wawakasan. Pagpapatigil din ng online gambling ang hangad ni Senador Raffy Tulfo. Aniya, hindi pwedeng higpitan lang ang regulasyon dito. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, Bikinimen. Naks, ang corny mo. May pabikinamen kang corny mo, Tulfo. Nung bakbaka, nung kinidnap si PRR, di tahimik ka. Hindi ka kumuha ng side. Ni wala kang komentaryo. Ngayon, ang ingay-ingay mo, anong meron? Kaya walang tiwala sa iyo eh. Wala ka ng pag-asa. Kung gusto mong lumaban, presidente, vice president, no way ka nang manalo. No way. Dahil ang tingin sa'yo, duwag. Hindi ako ha. Tingin ng taong bayan yan. Tingin ng taong bayan sa'yo, supot. Hindi ako hindi. Tingin ko matapang ka pa rin. Pero yan ang tingin nila sa inyo ngayon, Tulfo. Dahil nung kinidnap ang presidente, wala kayong side. Mabuti pa nga si Trillanes, at least may side. Kayo, sigurista, ayaw ng tao yan. Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. Para naman kay Senador JV Ejercito, dapat tutukan ng Pangulo ang pagpapaunlad ng infrastruktura, lalo pat na pag-iiwanan na ang Pilipinas. Yan, isa pa yan, infrastructure. Alam mo, dito ako nabilib nun kay Baste. Nakausap namin si Baste. Ang sabi niya, sabi namin, bakit hindi ka tumakbong senador? No, nakausap namin siya ata noong 2023. 'Di ba? Ay 24 tapos 25 mag-e-election. Ba't hindi ka tumakbong senador? Sabi niya, ang focus ko Davao muna. Kasi palalawakin pa daw niya ang infrastructure sa Davao. Ang pangarap niya raw sa Davao, parang Japan. Yung infrastructure. Malupit. Yung pangarap, di ba? Alam mo, hindi talaga rin aasenso ang Pilipinas nang walang infrastructure. This is deadly. Pag hindi tayo nagkaroon ng infrastructure, hindi tayo susunod dahil ang Pilipino parami ng parami. At isa tayo sa mabilis na bansa na dumami. Kung yung ibang bansa nagsasahod pa doon sa mga magkakaroon ng anak, yung iba bibisahan pa yung magkakaroon ng anak. Sa Pilipinas po, hindi po natin problema ang anak. Dito sa Pilipinas, basta umulan, may nabubuong anak. Basta nag-brown out, may nabubuong. Alam mo ba, padaan ka sa mga, sa mga lugar na mga, alam mo na, ang daming bata. Minsan nakakatakot mag-drive dun sa lugar na yun kasi biglang may tatawid. Diba? Ang daming tambay, ang daming bata, 3 years old, 4 years old, nagtatakbuhan sa kalsada. Yan po problema nating Pilipinas. And we cannot deny that parami tayo ng parami. Kadalasan nga, kung sino pa yung medyo hirap sa buhay, sila pa yung parami ng parami. Ngayon, pag hindi mo dinagdagan ng infrastructure, tapos tayo. Yung traffic magiging worst. Masama na nga, lalala pa. Hindi makakasunod. At pag masyadong maraming tao, tandaan nyo to, pag masyadong maraming tao sa isang lugar, again, mataas ang krimen. Kaya nga sobrang road rage dahil sobrang traffic. Congested na yung lugar, congested pa ng mga tao, bagsakan mo pa ng droga, bagsakan mo pa ng scatter, tapos tayo. Walang infrastructure.
Hindi lumalaki. 'Di ba? Mabagal. Ang paglago, lahat concentrated sa isang lugar. Bakit? Ang hirap kasi mag-commute. Kung madaling mag-commute, okay lang sa ibang tao tumira sila sa malalayong lugar eh. Kung may mga tulay, wala. Ang bagal. Yung infrastructure natin hindi makasunod. Imagine this. Instead of us, since it's already 2025, instead of us talking about infrastructure, we are still talking about flood control. Corny, di ba? May namatay sa LA, di umano overdose. Andoon ang First Lady. Walang pakinabang. Ano bang nangyayari sa mga politiko natin? Sa ASEAN region. So kung ako po ang tatanungin nyo, sana ang gusto ko marinig sa SONA ng Pangulo, I hope that he concentrates again on infra development kasi itong kailangan natin gawin. That's what the other countries did 30 years ago. And ngayon tayo naghahabol, may away pa, may gulo pa ngayon, political bickering. Siyempre, we have to, kahit papano nakaka-apekto. Sana itong last 3 years, concentrate on that, concentrate on energy development, agri, healthcare. Sagot naman sa problema sa kalamidad ang inaasang maririnig ni Senador Loren Legarda sa SONA ng Pangulo. Dapat yung Corny nito si Corny mo, Loren. Tagal na dapat yung kalamidad na yan eh. ating pagka-vulnerable na tinatawag, dapat yung ating pag-akma ng ating pamumuhay ayon sa mga bagyo at baha. Ang tagal-tagal na nangyari ito pero hindi pa nasasagip ang marami sa atin. Kaya yung aking prioridad. Ngunit si Senador Ronald Bato de la Rosa, wala na anyang expectation sa gobyerno. Ayaw ko lang umasa. Nag-hope na lang ako na mag-focus sila na pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Sa mga senador na nagsalita, parang may laman pa yung sinabi ni Bato eh. Totoo naman. Ha? Ako? Wala na talaga akong aasahan dyan kay Bongbong. Kung aabot siya hanggang 28, wala na akong aasahan dyan kay Bongbong. Ang gagawin lang yan, politikahan ng politikahan ng politikahan. Banatan at banatan ng Duterte. Ibintang lahat. Yung pagkakamali natin, i-connect nyo sa Duterte. Wala na akong aasahan dyan. Hindi po, ulitin ko yung kanina ko pong sinabi. Kaya hindi ko po aasahan si Bongbong dahil hindi siya nag-a-admit ng mali. At pag ang tao hindi nag-a-admit ng mali, ibig sabihin, patuloy niyang gagawin ang mali. Wala na po tayong aasahan dyan sa taong yan. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na sana po doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo sa channel ko ulit, Coach Oli. Like nyo na rin po. Maraming salamat. God bless everyone.